Hallelujah, praise the Lord at salamat sa Panginoon sa tagpong ito. Binabati ko po ang aking mga kapatiran sa Doropate Lamesa at sa Doropate Parian at sa lahat ng mga palaging dumututok sa gawain para sa Diyos. Mga kapatid, samahan niyo po tayo po'y manalangin. Hallelujah, dakilang Diyos, aming Ama, Panginoong Hesus, banal na Espiritu, maraming salamat po Lord sa tagpong ito. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan sa mga dakilang bagay na ginagawa niyo sa aming buhay. Kayo po, Panginoon, ang lumalang ng mundong ito. Nagpapasalamat po kami sa kabutihan mo, Panginoon. Narito po kami, nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat ng aming mga nagagawang mga kasalanan, lihiman, hayag, sinadyaw, hindi. Nakasakit man kami ng aming kapwa, Panginoon. Tawarin niyo po kami. Mga lumabas sa aming labi na hindi naging kalugod-lugod sa inyo. Balutan niyo po kami ng iyong banal na dugo, Panginoon Hesus, upang walang magawa ang kaaway sa aming buhay. Lalong higit sa tagpong ito sa pag-aaral namin ng iyong mga banal at makapangyarihan salita. Panginoon, itago niyo po ako sa iyong likuran upang ikaw mapapurihan at paparangalan sa oras na kayo maghahayag ng iyong mga banal na salita. Panginoon, umaamin po ako. Wala po akong kakayahan o kaalaman na maghayag ng iyong mga banal na salita, ngunit nananampalataya ako sa banal na Espiritu na ako ay kanyang sasamahan. Na sa oras na ako'y maghayag ng makapangyarihang salita, magkakaroon ng katagumpayan ito. Dinadalangin ko din, Panginoon, aking mga kapatiran na makikinig sa aming mga pag-aaralan, nawa ito'y tumimo sa aming puso't isip na maisapamuhay namin ito, hindi lang namin basta marinig, Panginoon. Ngayon pa lamang inaangkin na namin ang katagumpayan sa oras na ito. Panginoon, ito po ang aming samot na langin na may pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus at sa palaging pagsama ng banal na Espiritu. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. At mga kapatid, samahan niyo po ako, tayo po ay mag-aral ng banal na salita ng ating Panginoon. Kung kayo po ay may mga tangan na Biblia, kayo po ay magsipagbukas sa akin sa unang Pedro 1:1 hanggang verse 10 po. Mula kay Pedro, isang apostol ni Hesukristo, sa mga hinirang ng Diyos na nasa iba't ibang lalawigan ng Pondo, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang kaalaman sa mulat-mula pa at pinabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Hesukristo. At nilinis sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sumagana nawa sa inyo ang pagpapala at kapayapaan. Amen. Isang buhay na pag-asa. Pasalamatan natin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa libingan, at ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Makakamit natin ang isang kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukupas, na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo, sapagkat kayo'y sumasampalataya. Amen. Iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang iyan na ihahayag sa katapusan ng panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Hesukristo. Hindi ninyo siya nakikita kailanman, ngunit siya'y iniibig na ninyo.
hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang sa ngayon, ngunit sumasampalataya na kayo sa Kanya dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakan. Di kayang ilarawan ng salita sapagkat tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Amen. Tungkol sa kaligtasan ito, masusing nagsisiyasat at nagsusuri ang mga propetang nagpahayag tungkol sa kalooban na nakalaan sa inyo. Sinusuri niya kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na nasa kanila. Nang unang ipahayag nito ang hirap na titiisin ni Kristo at ang karangalang tatamuhin niya. Amen. Verse 12, na kaniyang ipahayag ang mga katotohanan ito, pinaunawa sa atin ng Diyos na ang ginagawa nila ay para sa inyo. At hindi para sa kanila. Amen. Ang katotohanan ito'y narinig ninyo ngayon sa mga mangangaral ng magandang balita ng Diyos sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na isinugo sa kanila mula sa langit. Maging ang mga anghel sa langit ay nananabik na maunawaan ng ang mga katotohanan ito. Amen. Purihin ang pagbabasa ng banal na salita ng ating Panginoon. Praise the Lord at salamat sa ating Panginoon. Napakabuti ng ating Panginoon at pinaalala na naman niya ang kanyang kabutihan. At isa nga po ito ang Biblia po kasi ay isang pinaka-the best na aklat sa buong mundo dahil ito ay naglalaman ng mga salita ng ating Panginoong Hesus. At ito ay buhay at makapangyarihan na tumatagos sa ating mga puso na kapag ating nababasa at nakakapagbago ng ating buhay. At dito po sa ating tagpo ay pinaalala na naman na kung paano tayo tinubos ng ating Panginoon at kung ano yung kasasapitin ng isang totoong Kristiyano at kung paano tayo malalaman kung tayo'y totoong Kristiyano. Amen. Sabi nga po dito sa verse 3, pasalamatan natin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesus. Amen. Totoong ating Panginoong Hesus ay anak ng ating Ama na nasa langit. So, ang ating Panginoong Hesus ay talagang Diyos. Ano nga po ba ang Ama ay Diyos? Ay di ganun din po ang kanyang anak. Amen. Kaya wala pong makakabali ng ating Panginoong Hesus ay tao lamang. Tao siya pero nagkatawang tao upang tayo'y abutin at tubusin upang maramdaman ang naramdaman ng isang tao. Dahil kung hindi po niya ginawa yon, hindi po tayo matutubos o maliligtas. Tiyak po ang ating kapahamakan kung ang ating Panginoong Hesus ay hindi bumaba, kung hindi siya sumunod sa ating Ama na nasa langit. Dahil ang ating Panginoong Hesus nga po ay napakamasunuring anak. Nawa, ganun din po tayong mga anak ng Diyos. Amen. Dahil tinanggap nga po natin ang ating Panginoon, tayo ay itinuring na mga anak ng Diyos. Amen. Sabi nga po dito sa verse 3, pasalamatan natin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesus dahil sa laki na at habag niya sa atin. Tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo sa libingan. At ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Amen. Yun po pala na nung po palang nabuhay ang ating Panginoong Hesus mula sa libingan, tayo ay muling binuhay na rin ng ating Panginoon. At tayo ay muli bago na. Wala na po yung dati natin na namatay na ang ating mga kasalanan. Pinatay na ng ating Panginoon at ating Panginoong Hesus mula po siya nung siya ay napako sa krus
namatay na rin ang ating mga kasalanan dahil natubos na nga po ang ating mga kasalanan. Kaya wag na tayo magpaulit-ulit pa sa ating mga kasalanan. Wag na po nating ipako pa muli ang ating Panginoong Hesus. Dahil sa ating mga paggawa muli ng mga kasalanan, na ipapako muli natin ang ating Panginoon. At yan po ang iwasan nating mga totoong Kristiyano, na wag na tayo magpaulit-ulit pa ng kasalanan dahil matindi ang kasasapitin natin. Wala nang tutubos pa sa ating mga kasalanan dahil yun nga po ay natubos na ng ating Panginoon. Amen. Sa verse 4, makakamit natin ang isang kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo sapagkat kayo'y sumasampalataya. Amen. Doon po pala sa langit ang kayamanan ay hindi na nasisira kailanman. At ang susi lamang po na para makamit natin yung kayamanang ito, tayo ay sumampalataya ng tapat sa ating Panginoong Hesus. Amen. Sabi pa po dito, ingatan kayo ng Panginoong Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang iyan na ihahayag sa katapusan ng panahon. Amen. Iingatan po pala tayo ng ating Panginoon habang tayo nasa lupa, ang Espiritu ng ating Panginoong Hesus. Ang banal na Espiritu ang mag-iingat sa atin. Sa verse 6 po, ito'y dapat ninyong ikagala kahit na maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Yun po pala, wag po pala tayo dapat na magtaka kung bakit tayo dumaranas ng mga pagsubok dahil nandito pa nga po tayo sa mundong ito. At sinabi naman po dito ng ating Panginoon na kay daranas muna ng iba't ibang pagsubok sa maikling panahon. Kaya lagi po nating ilagay sa ating isip, maikli lamang ito, saglit lamang ito. Kung sa kapahamakan tayo mapupunta, forever tayong daranas ng mga kahirapan, kung wala tayong puso, kung wala yung puso natin sa ating Panginoon, tayo daranas ng kapahamakan talaga. Forever na po yun. Ngunit sinabi po dito na ito'y dapat ninyong ikagala kahit na maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Sabi po, sa loob ng maikling panahon. Kaya kung ano man po mga pinagdadaanan natin pagsubok, pagtiisan po natin dahil sinabi po ng ating Panginoon sa loob ng maikling panahon. So, pinabibilis, pansin niyo po, ang araw, ang panahon, ay pabilis na ng pabilis. Pinabibilis po yan ng ating Panginoon upang hindi po tayo mainip, upang hindi tayo mawala sa presensya ng ating Panginoon, na upang hindi po tayo mainip. Pinabibilis po ng ating Panginoon ang panahong ito. Nagtataka po kayo bakit parang ang bilis yata ng araw, no? Yun po ay inaadya ng ating Panginoon para sa ating mananampalataya. Amen. Praise the Lord. At dito po sa verse 7, ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pararaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Hesukristo. Amen. Yun po pala na, di ba nga po kapag po ang ginto ay nasisira, inuulit po ng gawa yun at pinaparaan muli sa apoy upang malusaw at upang mabuo muli. At gayon din naman na kaya po pinaparaan ang ginto sa apoy upang lumabas nga po yung kinang. Katulad po ng ating buhay, ang dami po mga pagsubok. Gaano po ba katindi yung pagsubok natin ngayon? So, ibig sabihin na tinutukoy po dito na ihinalimbawa tayo sa ginto. Dahil ang ginto nga po ay dumaranas sa matinding apoy. So, kung ang tao po kaya ay padaanin sa apoy, di ba makakaramdam po tayo ng sakit. Yung po kasing apoy ay tumutukoy sa pagsubok din, di ba? Ano pong maramdaman nyo kung kayo nga po ay dumana sa nagluluto nga lang po kayo, matalsikan nga po kayo ng mantika pa lang yun, hindi pa apoy, ay nasasaktan na tayo.
Ano pa po kaya kapag apoy na? Amen. Ang apoy pong yon sa ating buhay ngayon ay ang mga pagsubok. At sinusubukan po tayo kung totoo tayong Kristiyano. Amen. Ngunit ang sabi po dito ng ating Panginoon na tayo ay higit pa sa mga ginto dahil tayo ay anak ng ating Panginoon. Amen. Kaya kung dumaraan sa tayo ng mga pagsubok, tatagan po natin lalo ang kapit sa ating Panginoon dahil tayo mga Kristiyano kapag dumadaan ng mga pagsubok, ang lagi pong kaisipan natin ay positive dahil katulad ko po kapag ako po ay dumaranas ng matitinding pagsubok, alam ko na may gagawing mas maganda ang ating Panginoon kapag ito ay aking nalampasan. Amen. At yun nga po ang nangyayari sa aming buhay. Kaya't mga kapatid, tayo po kapag dumaranas sa mga pagsubok na wag po nating isipin na tayo pinapahirapan ng ating Panginoon. Yan po ay inaadya niya upang tayo ay maging matatag o tinitingnan lang ng ating Panginoon kung ano ang magiging response natin sa pagsubok kung talagang magtitiwala tayo sa Kanya. Amen. Kapag yan po ay nagawa na natin, kapag nagawa po natin lahat ng part natin, siguraduhin po natin na tayo ay tutugon ng ating Panginoon sa lahat ng ating mga dinadalangin. Basta ang nais lang ng ating Panginoon na tatagan natin ang ating pananampalataya sa Kanya. Amen. Yun lang naman po ang susi ng katagumpayan, ang pananampalataya sa ating Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Ang sabi nga po dito, gayunman, ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kay papupurihan, dadakilain at paparangalan sa pararangalan sa araw na mahayag si Hesukristo. Amen. Sa verse 8 po, hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya inyong iniibig. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya. Dahil ito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakan, di kayang ilarawan ng salita. Sapagkat tinanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Amen. Totoo naman po tayong mga Kristiyano na naglilingkod sa ating Panginoon na hindi pa nga po natin nakita ang ating Panginoon, ngunit siya ay ating nararanasan. Amen po ba? Na pansin nyo po kapag tayo nagsisimba, naramdaman natin na may kakaiba tayong naramdaman na kaligayahan na hindi kayang ipaliwanag ng mundong ito. Amen. Sino po bang mga nakakaranas doon? Ang makakaranas lang po nun ay ang mga totoong Kristiyano. Amen. Ang puso ay bukas, na sensitive sa presensya ng ating Panginoon, sa banal na Espiritu. Yun po, doon po kasi nakakapasok ang ating Panginoon na kapag ang ating mga puso ay talagang nagpapakumbaba. Amen. At totoong nagmamahal sa ating Panginoon. Sabi nga po dito, hindi pa nga po natin nakikita ang ating Panginoon, ngunit nananampalataya na tayo sa Kanya. Amen. At sabi pa po dito, ito po yung pinakamaganda in verse 9, sapagkat tinanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Ang bunga po pala ng pananampalataya natin ay yung maliligtas tayo. Amen. Kaya yung ating pong pananampalataya ay wag na wag po nating tatanggalin sa ating Panginoon. Bagkus kapag tayo dumaranas ng mga pagsubok, lalo tayong maging matatag, lalo tayong kumapit sa ating Panginoon. Amen. Sa verse 10 po, tungkol sa kaligtasang ito, masusing nagsisiyasat at nagsuri ang mga propetang nagpahayag tungkol sa kaloob na nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na nasa kanila. Nang unang ipahayag nito ang hirap na titiisin ni Kristo. Amen. At ang karangalang tatamuhin niya. Amen. Nang kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito, pinaunawa sa kanila ng Diyos ang ginagawa nila ay para sa inyo at hindi para sa kanila. Ang mga katotohanan ito'y
narinig ninyo ngayon sa mga pangaral ng mga magagandang balita ng Diyos sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na isinugo sa kanila mula sa langit. Maging ang mga anghel sa langit ay nananabik na maunawaan ang katotohanan ito. Amen. Tunay na mabuti nga po ang ating Panginoon at napakasarap pagbulay-bulayan ng mga salita ng ating Panginoon. At inuulit ko po at sinasabi ng ating Panginoon na maigsing panahon lamang ang pagsubok. Kaya't mga kapatid, tatagan natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon at tunay na mabuti ang ating Diyos. At kung tayo dumaranas ng mga pagsubok, magpakatatag tayo at hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Amen. Purihin ang ating Panginoon at ating mga pinag-aralan. Naniniwala ako na nananampalataya na ito ay tumimo sa ating puso't isip. Mga kapatid, samahan niyo po ko, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Panginoong Hesus, Banal na Espiritu, aming amang nasa langit, maraming salamat po sa lahat na aming mga napag-aralan na Lord, nawa ito po ay tumimo sa aming puso't isip. Tunay na ikaw po ang aming pag-asa, Panginoon. Tulungan niyo po kami sa mundong ito at salamat po, Panginoon. At pinapaigsi niyo ang panahon upang kami ay makapagtiis sa hirap ng mundong ito, Panginoon. Sa lahat ng aming mga pagsubok, naniniwala kami nananampalataya na mas lalo kaming tatatag sa mga inadya mong pagsubok na ito sa aming buhay. Dahil ikaw ay tapat, Panginoon. Tapat ka sa aming buhay na mahal mo kami, Panginoon. Lalong higit na tatatagan po namin, Panginoon, ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong mga banal at makapangyarihang salita. Dahil kung hindi dahil dito, Panginoon, hindi po kami makakatayo sa lahat ng aming sitwasyon sa aming buhay ngayon. Kaya malapit ka na nga po talagang dumating, Panginoon. Salamat po sa iyong Biblia, sa iyong pagpapaalala na may pag-asa. May pag-asa sa piling mo, Panginoon. May pag-asa sa mga pangako mo, Panginoon, dahil ikaw lamang ang nanghako ng tapat at tumutupad nito. Kaya't nilangin namin, Panginoon, sa lahat na aming mga napag-aaralan, ito ay magiging lakas namin. Pinangahawakan namin, Panginoon, sa laban ng aming buhay, Panginoong Hesus. Maraming salamat po sa banal na Espiritu na iniwan niyo sa amin, aming Ama, na ito ang nagiging gabay namin kapag kami ay nalilihis ng landas. Salamat po, Panginoon, at kami pinapadaan mo sa apoy, pinapadalisay mo ang aming pananampalataya. Salamat po sa mga pagsubok na ito na aming napagtatagumpayan dahil sinasamahan niyo po kami, Panginoon. Panginoon, dinadalangin po namin ang aming bansang Israel. Ang iyong bansang Israel na mahal mo, Panginoon. Maging ang aming bansang Pilipinas at ang bansang Italy kung saan man kami naroon ngayon, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng mga pagpapala na aming natatamasa ngayon. Ito, lahat ay galing sa iyo. Kaya muli, dinadalangin din namin, Panginoon, ang mga namumuno sa Door of Faith Church, Panginoon. Lalong higit, Panginoon, sa Door of Faith Lamesa, Panginoon, kay Pastora Christy, sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak, sa kanyang apo. Dinadalangin po namin, Lord, ang kanyang buhay na bigyan niya po siya ng kalakasan, Panginoon. Patatagin lalo ang kanyang pananampalataya sa inyo, na upang ang pagkatawag niya ay magampanan niya ng maayos, Panginoon, ayon lamang sa inyong kalooban. Hindi po niya kaya, wala pong katagumpayan kapag hindi niyo siya sasamahan, kaya't dinadalangin po palagi namin na samahan niyo po siya, Panginoon. Kalooban niyo maghari sa kanya, sa kanyang buong pamilya. Maging kay Elder Wilma, Panginoon, alam mo, Panginoon, ang dalangin ng puso ng aming kapatid na ito. Alam mo kung paano din po siya naglilingkod sa iyo at nagtatapat. Naniniwala ako at nananampalataya na tutugunin mo, Panginoon, ang dalangin na, Panginoon.
maging sa aking mga kapatiran sa Doropit Lamesa, sa pinaka bata, maging sa pinaka maedad, Panginoon, sa mga senior citizen na dumaranas ng mga karamdaman. Naniniwala ako't nananampalataya na sila ay pinagaling mo na sa lahat ng pagsubok ng Doropit Church Lamesa. Sa lahat ng mga miyembro nito, naniniwala ako't nananampalataya na aayusin mo ang lahat, Panginoon. Marcos 11:24 na sabi mo, Panginoon, sa Marcos 11:24 na kapag kami mananalangin, maniwala kaming natanggap na namin iyon at iyon ay mangyayari nga. Kaya yun, Panginoon, ang aming pinangahawakan at sa lahat ng mga nanonood ng daily devotion na ito, naniniwala ako't nananampalataya na anuman dalangin ng puso ng bawat isang nanonood dito ay iyon tinugon na, Panginoong Yesus. Kaya't maraming salamat po muli, Panginoon. Sa iyo po ang papuri, parangal, pagsambat, pagdakila sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, sa palaging pagsama ng banal na Espiritu. In Jesus' name, Amen. God bless us all, mga kapatid. Sa Diyos ang papuri.